Batid po kayo ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon, bilang Foundation Day ng Bayan ng Rosario, compare po nung nakaraan, ano po yung inasahan o aasahan pa dito po ng ating mga kababayan sa Bayan ng Rosario sa itong pagdiriwa? Yun ang mga Sinukmani Festival last year, pareho din noong ating ginagawa ngayon, ano? At ang sabi ko nga, yung highlights ng ating kanina, yung sinabi ko nga during may yung sa aking speech kanina ay ang Sinukmani Festival. Ito yung aming ito yung programa na nakakaidilidin dito. Kung mapapansin natin yung Sinukmani ay malagkit, no? At pag kinuha mo, sama-sama, no? Yun ang nakakabinigyan din dito na ang taga Rosario, alam naman natin katatapos lang ang eleksyon, no? At alam naman natin pag eleksyon may kanya-kanya tayo, nakakahiwa-hiwalay. Pero ito ang sabi natin na tayo ay parang Sinukmani para mapaigi natin ang bayan ng Rosario, mapaayos natin ang mga barangay, at hindi lang ang bayan kundi buhay ng mamamayan ng Rosario is magkaisa. Parang Sinukmani. Pagka kinuha mo Sinukmani ay hindi naghiwa-hiwalay. Hindi katulad ng kanin pag kinuha mo naghiwa-hiwalay. Ang Sinukmani hindi. Pag kinuha mo sama-sama. Yun ang diwa na nais natin parating sa mga kababayan natin sa Rosario na tayo ay muli sa loob ng nagdaang eleksyon ito, tapos ng eleksyon, tayo magsama-sama para sa ikaw-unlad pa at ikaayos pa, ikaiigi ng bayan ng Rosario. Ilang nabanggit po yung kapunlad ng bayan ng Rosario. Isa po dito ay sa tingin ko ay yung sinasabi nyo sa ating mga kababayan na maglalagay kayo ng bagong palengke at hindi natin naalis yung lumang palengke. Tama po ba? Tama yun. Hindi naman natin naalisin yung lumang palengke. Kaya pa ay ating inaayos pa. Katunayan, madaming mayor ang nagdaan na yung generator dyan ay hindi na isa sa katuparan, no? Pero sa loob ng tayo isang termino pa lang, nakabili ng ating lokal na pamahalaan, nalagyan natin ng pondo para magkaroon ng generator, ang lumang palengke natin. At yung bagong palengke naman, tuloy ang pagpapagawa natin. Katunayan, ngayong taong ito, meron ulit tayong pondo dyan na 250 million. No? Tayo po, yung 50 million, natulungan tayo ni Senator Kong Sek Recto ng 50 million. At yung 200 million naman, natulungan tayo ng CWS Party List. Kaya tuloy-tuloy ang paggagawa ng bagong palengke. At doon sa tabi ng bagong palengke, meron din tayong gagawin yung grandstand o oval, no? Na yun ay may luang na 2.6 hectares din. Kung ang bagong palengke may luang na 4.5 hectares, yun namang katabi niya, 2.6 hectares naman yan. Na may pondo na rin initially na 100 million galing kay Senator K.G. Ibig sabihin po dito na tuloy-tuloy na ang progreso ng bayan ng Rosario sa mga ginagawang natin. Iyan ang pangarap natin sa bayan ng Rosario. At inuutay-utay natin sa tulong ng ating mga national government, tulong ng mga lalong higit ni Congressman Leanda Bulilia, at ngayon naman ang congressman naman ay yung kanyang asawa, Congressman-elect Kongkaloy Bulilia, ay nung isang araw lang magkasama kami ni Kongkaloy sa DPWH at magkatulong kami para mas mapaigi pa ang mga infrastruktura, mas mapaigi pa ang serbisyo sa bayan. Kanina po tayo kalapit para mag-isip? Nagbuo na tayo, binigyan tayo ng kapahintulutan ng Sangguniang Bayan para tayo makapagbuo ng technical working group para aralin ang pagiging cityhood ng bayan ng Rosario. At ngayong taong ito, tinatapos lang namin ng foundation, magtatayo na kami ng technical working group para pag-aralan mabuti ang pagiging syudad ng bayan ng Rosario. Kasi qualified na kami. Sa local income,
2 years na kaming mahigit 100 million local income. Before, 88 million. Noong 2023, 107 million. Noong 2024, 144 or 147 million. 2025, siguradong mas mahigit pa rin sa 100. No? Sa population naman, pasado na kami sa land area, lalong higit, pasado rin kami. Kaya yung requirements para maging siyudad ng bayan ng Rosario, halos ay kami ay pasado na. Kaya by 2026 siguro, susulong na namin ang pagiging siyudad. Siguro, pag naaral lang yung mabuti, i-endorse na sa Senate, and then ang congressman naman natin nakasakop, si Congressman Caloy, tutulungan din tayo ni Congressman Edwin, at iba pa congressman para matulungan tayo, may endorse naman sa Kongreso. Okay, Mayor, ito na. Service Comor kasi bago pa lang tayo sa Perdonino. Ano bang tinutukan ng Service Comor sa nakaraang programa ninyo? Ang tinutukan ng Service Comor is yung mga serbisyo. Parang lalo na yung ating nung last year nakapagawa ng isang ordinansa, yung Animal Bite Center. Kaya dito sa aming bayan ay nakagat ka ng aso, nakagat ng pusa, ay hindi ka na pupunta sa San Juan, hindi ka na pupunta sa ibang bayan. At kung minsan lang ay nawawala ng gamot, pero nakakapag-provide pa rin kami. Kasi ang pondo lang namin before is 500,000 no, para sa pambakuna. Pero ngayon, nagdagdag na tayo. Kasi aabuti ng mga 4 million to 5 million a year ang kailangan namin pondo. Kasi walang binabayadan ang mga nagpapabakuna, no? Siguro sa ibang sa ibang bayan, kung meron man, babayad sila ng 700 o 400. Dito sa aming bayan, walang binabayadan pagka ikaw ay nagpabakuna. No? At maraming pa tayong tutukan, itutuloy lang natin. Kasi yung sa senior citizen, yung mga local pension, tuloy ang local pension, lahat ng senior citizen, basta nag 60 years old siya, at ikaw ay nakapagpatala sa barangay, na sa DSWD, automatic kasali ka sa payroll. At yung para sa educational assistant naman, lahat ng grade 11 and 12 na nag-aaral sa public school, even yung nag-aaral sa ibang bayan na taga Rosario, yung night class sa Santo Niño Formation School, kasi yung Santo Niño private yon, pero yung panggabi nila mura lang ang binabayadan, ano? Para na siyang public, kaya tinulungan din natin yan. Lahat ng grade 11 and 12 may natatanggap na 2,000 kada taon, no? Nagsimula tayo last year, ngayong taong ito meron ulit. Para naman sa junior high school, automatic din, katulad ng sa senior high, meron din matatanggap silang 500 pesos naman. At para sa mga elementary student, yung MIAP, yung Municipal Educational Assistance Program, na lahat ng estudyante na naka-enroll sa public school na elementary, 50% na bibigyan natin na this year. Dati 30, ngayon ginawa kong 40, ngayon 50% na. At marami pa tayong programa. Yung programa natin, yung pagtulong natin sa mga kababayan natin, yung AX, yung local AX natin, na galing ang pondo sa lokal na pamahalaan, halos every 200 na taong tinutulong natin, tuloy-tuloy pa rin yan. No? At yung MAIT, yung tulong sa mga nasa ospital, meron man tayong nahingi sa national government, ay tuloy-tuloy pa rin yan. At meron bang konting pondo, kaya naghahanap ulit ako ng mahingian sa ating national government, sa mga congressman, senador. Siguro pag upo ng mga bagong nakupo, patay makakahingi ngayon. Ng mga programa po sa mga pamphlet. Ang bayan ng Rosario sa ngayon, para sa kalaman ng lahat, ay walang utang. Hindi pa tayo umuutang. Siguro, pagka sa panahon ito, hindi pa nangungutang. Yun lang wala sabi natin. No? Kaya medyo susumayan ngayon sa ating mga sumuporta ngayon. Okay, maraming salamat po, lalong higit sa ating mga barangay official ng 48 barangay, barangay captain, barangay konsehal, functionaries, at sa ating mga private sector, mga business
mga businesses dito sa bayan ng Rosario at mamamayan ng Rosario, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikisa sa pagtataguyod ng ating 338 pagkatatag ng bayan ng Rosario. Kaya marami pong salamat sa lahat ng sektor, sa religious sector, business sector, lahat lang po ng sektor. Maraming salamat po. At asahan niyo po na kung ano yung sinabi natin na pagkakaisa, tayo po'y magkaisa para mapaigi, mapayos ang buhay, barangay at bayan ng Rosario. Maraming salamat po at muli, happy 338 founding year anniversary ng bayan ng Rosario. Mahal dito, mga barangay, mga opisyal ng bayan, kay Vice Mayor Tanit, sa lahat ng konsyal. At dito sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, mga department head, mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, maraming salamat.